what if I don't feel like I have many abilities? So, paano kapag hindi ko naramdaman na madami kong abilities? Yan. So, pag madami kong abilities, hindi ko naramdaman, tapos, paano yun? Parang, kasi minsan parang tinatamad tayo yung kakayahan natin. Hindi natin na-execute. Yan, pag-edit, ganyan. So, parang minsan, kaya mo palang mas maganda kung edit. Kaso nga lang, parang tinatamad ka. Ganun. Paano malalaman? Ganun. Kaya dito, sa verse na ito, makita natin dito. Para mas mag-improve, ma-remind tayo. Yan. So dahil may mga ganitong meeting, dahil na rin merong word of God, merong word of wisdom, at bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon para yung mga kakayahan natin ay magawa natin. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng gift or kakayahan para magawa yung mga binigay sa atin na talent. Yan. So dito, tingnan natin dito yung Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi dito, pinagkalooban niya ang ilan bilang mga apostol, ang ilan bilang mga propeta. Itong mga apostol, ito yung mga alagad ng Panginoon dati. And mga propeta at ilan bilang mga ngaral ng ebanghelyo, at ang ilan bilang mga pastor. Yan. So pastor, mga apostol, yun yung mga binigyan ng Panginoon ng mga kakayahan. And sabi dito, at mga guro. Yan. Di ba may mga teacher tayo dati? Yan. So binigyan din ng Panginoon ng mga kakayahan para magturo. Yan. Basta tayo, pwede rin tayo maging guro eh. Yan rin, nagtuturo ng pag-edit and everything, nagtuturo ng YouTube tutorial, teacher na tayo. And then, sabi dito, upang lubos na mayahanda ang mga banal para sa gawaing maglilingkod para sa katitibay ng katawan ni Kristo. So dito, makita natin dito, yung sa Bible kasi, ito yung pinag-uusapan dito, yung paglilingkod sa Panginoon. So, binibigyan ng Panginoon yung mga apostle, mga teacher, mga pastor ng kakayahan para mag-preach ng gospel. Pero ngayon, i-convert natin siya as business. Yan. So ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng trabaho, pinagkalob sa atin ng trabaho, at I'm sure din na pinag-pray nyo, and ako rin, pinag-pray ko rin na yung mga employees ko ay totoo sila, or mamahalin nila, or dapat gugustuhin nila yung trabaho. Yan. So dito naman, kailangan natin na pursige na magawa natin yung mga trabaho natin. Kasi nga, kung makita natin dito, ang Diyos nagbibigay ng kakayahan, ng responsibility. Yan. So dahil may trabaho ka, binigyan ka ng trabaho, may finance ka, may binibigay na sahod, gawin mo yung kakayahan na binigay sa'yo. Nyari tutorial, pag gagawa ng video tutorial, dapat gawin mo, ibigay mo yung best mo. Na sometimes parang ang hirap, paano hindi mabulol, pero sa akin lang, sa akin lang, practice lang. Practice hanggang ma-figure out ko kung ano yung dapat kong i-improve. Kunyari nabubulol ako, ngayon kailangan kong mas galingan pa, especially pag mag-share ako ng gospel, mag-share ako ng salita ng Panginoon. Kailangan mas maayos siya, at dapat nga talaga perfect yung pagsalita dapat maayos and everything. Yan. And then ituloy ko dito sa verse 13. Yan. Hanggang sa maabot nating lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa maging ganap patungo sa sukat ng antas ng paglago sa kapuspusan kay Kristo. Yan. So sabi dito na hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yan. So dito, kaya sa panahon kasi nila, yan, so tuturuan ng Panginoon yung mga may kakayahan para mag-share ng gospel. Pero kasi itong time na to, meron din naman kasi ibang mga hindi mga professional. Karamihan nga sa Bible ng mga apostol, mga disciple niya, ay mga hindi nakapagtapos. Yung iba, fisher of man, ganun. Pero grabe, sila ng word of God sa madaming tao. Hindi kagaya ng mga hindi nakapag-aral, hindi nila kayang magsalita. Pero dahil nga binigyan ka ng Panginoon kakayahan, makakaya mo yung gagawin mo sa pag-share ng gospel. Ano ba yung gospel? Yung gospel kasi yun yung sinasabi namin paulit-ulit na salvation. Na kapag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay maliligtas sa impyerno. Yun yung the best. Gospel kasi yun yung dapat malaman ng mga tao. Yan. And then, tuloy ko,
hanggang sa maging ganap patungo sa sukat ng antas sa paglago sa kapuspusan kay Kristo. Yan, so dito, meron tayong ganito para lumago kayo spiritually, para hindi lang siya physically yung ginagawa natin. Kasi nga, dapat yung buhay natin balance. Dapat balance. Hindi siya mas madaming physically yung pinakain natin, pinapakain natin yung physical natin, tapos yung spiritual natin, hindi pinapakain. Dahil may ganito, para mas mag-grow tayo spiritually. And kasi dito sa Bible na to, andito na lahat eh. Kaya dapat, hanggat maaari nga ako lagi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi nga, mas kunyari ako, bago ako mag-meeting or bago pumunta dito or may meeting, bago ako lumabas, nagkakon muna ako, nagpa-Bible reading muna ako, devotion. Kasi nga, kaya kanina, merong nakabike, nagganon siya at buti na lang, talagang mabilis yung pagpipreno ko, yung mabilis yung ano bang tawag doon, yung parang mabilis ka isip or mag-decide na preno ka agad, mga ganun. So kanina, parang iinit dapat yung ulo ko na sisigawan siya. Yung ibang, di ba yung ibang mga sakyan talagang sisigawan ka, paparahin ka pa niya. Ako kanina, dahil merong word of God, dahil nagpray ako, dahil nakapag-devotion ako sa sarili ko, nag-control ko yung sarili ko. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko na siya pinagalitan. Alam niya na yon. So ang Diyos na yung bahala doon. Kasi possible kasi na siya yung madisgrasya, kami madisgrasya kasi gagawin na eh. Buti nga lang, nagpreno ako. Parang di ba kanina, nagpreno ako kasi nga alanganin na yun eh. Dahil merong word of God, dahil merong Holy Spirit na yung Holy Spirit ang pain pa rin yun. Yun ang usap sa'yo. Hindi ko alam kung maintindihan nyo na, pero yung Holy Spirit, yun yung mangusap sa'yo na huwag mong gawin yan, huwag kang sumigaw and everything. So kanina, pinabayaan ko na lang dahil nandiyan yung Holy Spirit. At dahil bago ako lumabas, nagpray ako and nagbasa ako ng Bible. Yun yung advantage sa atin na before tayo pag-meeting, merong word of God. merong word of God. So blessing dahil itong company natin or business natin may ganito. Hindi kagaya ng iba. Ibang boss, sabihin natin wala silang word of God, wala silang Panginoon. Masyado silang tawag dito sa mga empleyado nila. Minsan kasi sinisisi ng mga empleyado and everything, hindi na nakita yung sarili. Ang nakagawa na pala ng masama ay yung boss. Ganun. So dahil ngayon, nag-decide rin ako na mag-share ng ganito. Na ang goal ko is meron tayong makuha na maging mabuti tayo sa ginagawa natin, maging maayos yung gawin natin, na dapat yung trabaho natin ay maayos. Kagaya nito, nasa last, sabi dito, hanggang sa maging ganap patungo sa sukat ng antas ng paglago. Yan. So, kapag English kasi dito, sabi dito na sa verse 13, na unto a perfect man, unto measure of the stature of the fullness of Christ. Yan. So, sabi dito na kailangan natin na gawin, lumago para sa Panginoon. Bakit ako, yung ginagawa ko, may business ako, ay dahil mahal ko ang Diyos, dahil gusto ko siyang maitaas yung pangalan niya, dahil gusto kong maglingkod sa Kanya, and then yun nga, especially yung dahil mahal ko siya. Yan. So hindi ko naman gagawin tong business na to kung walang reason eh. Kaya nga dapat kapag may trabaho tayo or everything, may reason. Bakit ako magtatrabaho, bakit ako kapasok? Dahil meron akong pangailangan na dapat ibigay, o niya sa family ko, sa finance ko. So merong reason. Sa akin may reason ako, may big reason ako na kailangan kong panindigan yung trabaho ko, yung binigay sa akin na ability, kakayahan. So ngayon, binibigyan ako ng Panginoon na kakayahan para mag-lead ng team. So ngayon, gusto ko na panindigan. So mahirap mag-lead ng team. Minsan hindi mo alam kung papagalitan mo o hindi, sigawan mo o hindi. Pero dahil andyan yung word of God, andyan yung wisdom ng Panginoon, ay andyan pa rin yung control yung sarili. Kasi kailangan mong control yung sarili mo para hindi ka basta-basta makakapagsalita ng masama. Yun yung mahirap kasi, yung hindi mo control yung sarili mo, nagsasalita ka na ng masama. And hindi mo alam yung sinasabi mo. Minsan bumabalik sa'yo. And then,
sabi dito sa touch point question natin, now these are the gifts Christ to the church. Yan. So sa Bible, ito kasi yung mga binigyan ng Panginoon na mga abilities, mga pastor, ganyan. To equip God's people to do His work and build up the church. Yan. So binigyan ng Panginoon ng kakayahan yung mga pastor para mag-build ng church and para mag-handle ng mga member at mag-grow spiritually. And until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will mature in the Lord. Sabi dito na para maging faithful tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng knowledge plus wisdom at wisdom ng Panginoon dapat. Sa akin, humingi pa rin ako ng wisdom ng Panginoon kasi yung sarili kong wisdom, wala. Kulang na kulang. Hindi siya walang impact. Pero pag word of wisdom or wisdom ng Panginoon, may impact. Yan. So sabi dito na unity in our faith and knowledge are God's knowledge of God's Son that we will mature in the Lord. So dahil merong mga tagaturo, merong mga kakayahan para magturo sa atin, mga pastor, gusto ng Panginoon na maging faithful tayo sa Panginoon, itaas siya, at the same time maging matured sa Panginoon. So hindi ko alam kung sino sa inyo yung matured na sa Panginoon, but ngayon gusto ko na maging matured kayo, hindi dahil sa business, hindi dahil sa Panginoon, dahil mas maganda na meron tayong relationship sa Panginoon, mas matured tayo. Kasi sabi nga sa Bible na paano mo makita yung mature or mas matured sa'yo or nakakaintindi. Yan, like for example, paano mo i-handle yung parang yung meron kang kaaway, ganun, or parang hindi nakakaintindi yung tao. Kunyari, nagsasalita ka and everything, tapos di ba, matured ka na, matanda ka na, 25, ganun, 20, tas yung kaaway mo is 18, 17. Ano yun, papatulan mo ba? Hindi. Mas matured ka 25 ka na, 30 ka na, tapos papatulan mo pa. So sabi ng Panginoon, ang totoong matured na tao ay yung nakakaintindi, nagpapakumbaba. Hindi yung parang gusto mo ikaw lagi na kunyari matanda ka, dahil ako yung matanda, ako yung masusunod. Pero minsan kasi mali tayo. Minsan kahit matanda ka na o kahit matanda na ako, nagkakamali pa rin ako at hindi ko alam yung sarili ko na hindi na pala ako matured. Kasi yung totoong matured ay nagpapakumbaba at nakakaintindi. So hindi na pinapalaki yung gulo o yung away. So nagpapakumbaba. So ganoon yung kailangan natin na magiging Christian. And then we need na harapin yung kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin na magpursige para sa ating business, para maging mas lumago pa. Kasi kung hindi natin gagalingan, hindi magiging quality yung gagawin natin, wala tayong sasahurin. And wala tayong may bibigay sa family natin. Wala tayong pambili ng gamot natin or pangailangan natin, material things. Wala. So, ngayon, tulungan lang tayo. Kasi team tayo Parang sa basketball, merong coach, tapos may mga player din. Kunyari, merong sa NBA, may coach, may point guard, may center, gano'n, 5 sila. So, kunyari, merong sa akin, ako yung coach, si Sir Joshua yung editor, si Medyo yung secretary, tapos si Jan or si Erica yung mga nag-tutorial, tapos may social media manager tayo. So, kapag tayo nagtutulungan, magiging champion tayo, magiging maganda yung kakalabasan, yung result. So kailangan natin magtulungan. So may question kayo about abilities? Wala naman. So kung wala, mag-pray na tayo. So let's pray. Panginoon pong salamat sa inyong binigay Panginoon na word of wisdom na kami po dapat ay harapin ang aming trabaho, panindigan at galingan Panginoon, yung kakayahan na binigay niyo po sa amin. Kayo po yung patuloy na maggabay sa amin, mga ginagawa, maging tama lahat ng decision po namin. And mamaya sa aming meeting ay dapat nawa ay tulungan niyo po kami Panginoon. Nawa yung wisdom niyo po yung magamit po namin. Thank you Panginoon sa paggabay po sa akin. Thank you sa pagbibigay sa akin ng wisdom para may deliver po ng maayos.
successful pa yung aming meeting. So, malangin sa mga lesos. Okay. Sa mga nanonood, yan, so sana ay naging blessing sa inyo itong word of wisdom. Yan, so pwede nyo gawin to sa team nyo at pwede rin nyo gamitin itong Tikarta Bible. I-install nyo na siya at i-update nyo lang, and then gamitin nyo yung touch point. Yan, so makakatulong sa inyo yung business nyo or yung team nyo para mas lumago kayo spiritually, and syempre para ma-remind yung mga isa't isa. Yan, so thank you sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Please comment if you are blessed today. Yan, so thank you and bye bye.